Maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat. At oo, tama kayong nakikita nyo, naglalakad-lakad po ako ngayon sa aming kapitbahayan sa Dasmariñas habang umuulan. Minsan sasabihin ng iba, ang ulan daw ay pangit para sa pinakamaligayang araw ng pag-ibig. Pero para sa akin, may kakaibang lambot at kagandahan kapag nakikita mong tumatalbog ang mga patak ng ulan sa kalsada. Naaamoy yung bango ng lupa pagkatapos ng ulan at makita ang ating tahimik na lugar na parang nakasuot ng malambot na kumot. Kaya tara na, samahan niyo ako, hanapin natin ang mga maliit na bagay na puno ng pag-ibig at ganda mismo sa labas ng ating mga bahay kahit umulan man o hindi. Tara na! At bago tayo magpatuloy, ipahintulot na magbahagi tayo ng mga Bible verses na related sa ating vlog. Una ay ang Juan 4:16, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang sinumang naninirahan sa pag-ibig ay naninirahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At mula rin sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. About loving one another mula sa Matthew 22:37 hanggang 39. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at buo mong pag-iisip. Ito ang unang utos at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. At mula naman sa 1 Corinto 13:4 hanggang 5, ang pag-ibig ay mapagpasensya, ang pag-ibig ay mabait, at ang pag-ibig ay hindi mainitin, hindi magmamalaki at hindi magugustuhan ng masama. Mula naman sa 1 Pedro 4:8, sa lahat ng mga bagay ipakita ninyo ang masaganang pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. And about romantic love, awit ng mga awit 4:9, inagaw mo ang aking puso, kapatid ko. Kasintahan ko, iyong inagaw. Ang aking puso ng isang sulyap ng iyong mga mata, ng isang kwentas ng iyong liig. Mga ka-vlog, kumusta kayo lahat? Ako po ulit, si Mr. William Mila ng Doers TV. At ngayon ay February 14 ng 2026. Oo, Valentine's Day nga naman. Hindi natin inasahan na uulanin tayo sa kalye ng mga Dasmariñas, Cavite. Ngayon, habang naglalakad-lakad ako mag-isa dito sa ulan sa mga kalye ng Dasmariñas, hindi ko maiwasang maramdaman yung iba't ibang damdamin na pumapasok sa isip ko. Una, ramdam ko yung lamig ng ulan habang tumatama sa balat ko. Minsan, parang binabasa lahat ng bigat na dala-dala ko. Parang biglang nagiging tahimik ang paligid. Yung ingay ng mga sasakyan ng mga tao, hindi naman lahat ng damdamin ay masaya. May pagkakataon din na parang may bigat sa dibdib. Parang tinatanong mo sarili mo, bakit ako naglalakad mag-isa ngayong araw na dapat ay para sa mga magkasama? Pero hindi naman siya masakit. Parang may pagkakataong iintindihin mo sarili mo. Yung bawat hakbang mong ginagawa habang dahan-dahang naglalakad sa basa na daan, parang binibigyang halaga mo bawat hakbang ng buhay mo. At alam mo ba, may saya rin pala sa paglalakad mag-isa sa ulan. Parang ikaw lang ang nakakaalam ng nararamdaman mo. Walang kailangang sabihin, walang kailangang ipakita. Dito sa Dasmariñas, kahit nag-iisa ka, ramdam mo pa rin na bahagi ka ng bayan na ito.
Yung mga tindera na ngumingiti sa iyo, yung mga driver ng tricycle na nag-alok ng sakay kahit hindi mo hinihingi, parang sinasabi nila na hindi ka talaga nag-iisa. Parang ang ulan ay nagpapalinis, not just sa mga kalye, kundi sa puso at isip natin. Pagkatapos ng lakad na ito, parang handa ka na rin ulit na harapin muli ang mundo. Mas malinaw ang paningin, mas tahimik ang puso. Mga kaibigan, siguro marami sa atin ang nag-iisip na ay maulan na naman, hindi makakalabas. Pero alam niyo ba na maraming benepisyo ang ulan, pati na rin ang paglalakad, lalo na kapag kasama ang ambon o maikling ulan. Para sa kalikasan, ang ulan ay nagbibigay ng buhay sa mga halaman, mga taniman at mga lawa o ilog dito sa ating mga bayan. Nililinis din ito ang hangin, inaalis ang alikabok, usok at iba pang dumi na sa ating atmosphere. Kaya mas sariwa ang hininga pagkatapos ng ulan. Para naman sa ating kalusugan, ang negatibong ions na naglalabas kapag umulan ay nakakatulong na mapababa ang stress, palalakasin ang mood at pahinugin ang isip. Minsan din, may kunti ang mga tao sa labas kapag maulan. Kaya mas konti na rin ang pagkakataong makakuha ng mga sakit o na kumakalat sa hangin. Para sa kalikasan naman at ng tao, ang ulan ay maaring magpahinga sa isip at sa katawan. Parang paglilinis ito ng problema o pagod na dala-dala natin. Ramdam mong mas tahimik at mas ligtas ang pakiramdam. Para sa katawan naman, ang paglalakad ay mabuting ehersisyo para sa puso, sa baga at sa mga buto. Pinapababa nito ang presyon ng dugo, tumutulong sa pagpababa ng timbang at nagpapalakas ng kalamnan. Kahit 30 minutes lakad ay nakakapagbigay ng malaking tulong sa ating kalusugan. At para sa ating isipan, ang paglalakad ay nagpapakalma sa isip. Binabawasan ang pagkabalisa at depresyon at nagpapabuti ng ating pag-iisip. Kapag naglalakad tayo, nagkakaroon tayo ng oras para mag-isip-isip o kahit na walang iniisip, parang papahinga rin dito para sa ating utak. Mas konting tao, hindi kailangang makipagsiksikan sa daan sa mga pasyalan. Kaya mas komportable kapag maglakad at tamasahin ang paligid. Mas malinaw ang paningin. Ang mga tanawin sa paligid ay mas makulay at malinaw pagkatapos ng ulan. Mga berdeng damo, makintab na daan at sariwang hangin na nakakapagpapasaya ng mga mata at puso. Mas kakaibang karanasan ang paglalakad sa ulan ay nagbibigay sa atin ng bagong karanasan na hindi natin nadarama kapag maaraw. Parang pagbibigay ito sa atin ng pagkakataong makisama sa kalikasan at maramdaman ang kakaibang ganda nito. Ang ulan ay hindi naman direktang nagpapababa ng ating alta presyon. Ngunit may mga hindi direktang paraan na nakatulong ito sa pagkontrol ng presyon ng ating mga dugo. Pagpapalamig ng temperaturang kapaligiran. Ang malamig na temperatura pagkatapos ng ulan ay maaaring makatulong sa pagpahinga ng mga daluyan ng dugo or vasodilation. Kapag malamig ang kapaligiran, nababawasan ang pag-urong ng mga ugat at arterya. Kaya mas madaling dumadaloy ang dugo at bumababa ang presyon ng mga pader nito. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong sensitibo sa temperatura ay maaaring makakaranas ng bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo kapag bumababa ang init ng paligid. Bumabagsak ang ulan kasama ang mga dumi sa hangin tulad ng alikabok, usok at mikrobyong particles. Kapag malinis ang hangin, mas madaling huminga ang ating mga baga at nababawasan ang pagkarga
sa puso at mga daluyan ng dugo. Ito ang nakakatulong na mapanatiling normal ang presyon ng dugo at ang pagbawas ng stress. Ang tunog ng amoy ng ulan, tawag dito ay petrichor mula sa chemical na geosmin at maaaring magdulot ng pakiramdam ng kalmado at pagpapahinga. Ang pagbaba ng stress ay nakakatulong na bawasan ang paglabas ng mga hormones tulad ng adrenaline na maaaring nagpapalakas ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang paglalakad sa ulan ay maaaring maging paraan ng ligtas na ehersisyo na nakapagpakalma ng isip at pagpapahusay ng hydration. Ang ulan ay maaaring mag-udyok sa atin na umiinom ng mas maraming tubig o mainit na inumin tulad ng tsaa. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong na mapanatiling makapal ang dugo sa tamang antas. Kaya mas madaling magpapadaloy ito sa buong katawan. Ito rin ang tumutulong sa mga bato na alisin ng labis na asin sa katawan na isang pangunahing sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Mahalagang tandaan, ang mga benepisyong ito ay hindi pare-pareho sa lahat ng tao, lalo na ang mga malubhang kondisyon sa puso o mataas ang presyon ng dugo. Laging pinakamabuting kumonsulta sa doktor para sa tamang pagpapangasiwa ng alta presyon. Mga kaibigan, balik ulit tayo, balikan natin ang paksang Valentine's Day. Ang Valentine's Day o araw ng mga puso ay pinagdiriwang tuwing February 14 at ito ay hindi lamang tungkol sa mga bulaklak, tsokolate o mga regalo. May mas malalim itong kahulugan na umabot pa sa kasaysayan at kultura. Ang mula naman sa kasaysayan ng araw na ito ay nauugnay kay San Valentin, isang saserdote noong panahon ng mga Romano na kilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ipinaglalaban niya ang pag-ibig at ang karapatan ng mga tao na magmamahalan kahit pa ito ay labag sa mga batas noon. Dahil sa kanyang kabayanihan, iginawad sa kanya ang pangalang Santo ng Pag-ibig. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye-bye!